Isa akong simpleng tao, trabahador sa pabrika, araw-araw pare-pareho, gising, trabaho, uwi, tulog, paulit-ulit. Pero nangangarap ako ng iba, gusto ko ng adventure, gusto ko ng pag-ibig. Hindi ko pa alam noon, pero malapit nang magbago ang buhay ko. Isang araw niyaya ko si Jeff mag-trip. Pupunta kami ng Tanay, Rizal. Tuwang-tuwa ako. Pagkakataon ko na para makatakas sa nakasanayan ko, nagimpake kami at bumiyahe na. Ang ganda ng sikat ng araw, ang sarap ng hangin, parang perpekto ang lahat. Habang nasa biyahe, damang-dama ni Jeff ang kalayaan. Pinagmamasdan niya ang pagbabago ng paligid. Nawala na ang siyudad, mga berdeng burol na ang nakikita. Pinag-iisipan ni Jeff ang buhay niya. Iniisip niya kung mayroon pa bang iba. Hindi niya alam, may plano na pala ang tadhana para sa kanya. Malaking plano, mabilis ang takbo ng sasakyan sa paliko-likong daan. Tawanan at biruan lang kami ng pinsan ko. Pinag-usapan namin ang mga pangarap namin. Ibinahagi ko ang pag-asa kong makahanap ng pag-ibig. Baka may makilala ka sa Tanay. Tinawanan ko lang. Hindi ko alam kung gaano siya katotoo. Biglang nag-ingay ang sasakyan. Umuusok ang makina. Huminto ang pinsan ni Jeff sa gilid ng daan. Nasa gitna sila ng kawalan. Palubog na ang araw. Malayo pa sila sa pupuntahan nila. Nag-alala si Jeff. Ano na ang gagawin nila? Sinubukan naming ayusin ang sasakyan. Pero wala eh. Wala kaming tamang gamit, dumidilim na, kailangan naming humingi ng tulong. May naalala kong restaurant malapit dito kung tayo pumunta. Makakain tayo at makapag-sip kung ano ang gagawin, Clay. Naglakad sila sa madilim na daan, nagsilabasan na ang mga bituin. May halong takot at excitement ang nararamdaman ni Jeff. Hindi ganito ang plano niya sa biyahe niya. Pero parang may nagsasabi sa kanya na magiging maayos din ang lahat. May nakita silang ilaw sa di kalayuan. Iyon ang restaurant. Gumaan ang pakiramdam nila. Pagpasok nila, naamoy nila ang mabangong pagkain. Kumukulo na ang mga tiyan nila. Humanap silang mesa at umupo. Tumingin-tingin si Jeff sa paligid. Maaliwalas ang lugar. Masayang nagkukuwentuhan at kumakain ang mga tao. Tapos nakita niya siya. Isang magandang babae na may magandang ngiti. Naglalakad ito palapit sa mesa nila. Parang tumigil ang tibok ng puso ni Jeff. Hello, ako nga pala si Shirley. Nagliwanag ang buong paligid dahil sa ngiti niya. Hindi maalis ni Jeff ang tingin niya kay Shirley. Taga Negros Occidental pala ito. Iba ang tono ng pananalita niya. Parang musika sa pandinig ni Jeff. Kinuha ni Shirley ang order nila, pero parang hindi makapagsalita si Jeff. Tila nahihipnotismo siya. Mabait at maasikaso si Shirley. Nagpapatawa ito habang pinaglilingkuran sila. Lahat ng sinasabi ni Shirley, tinatawanan ni Jeff. Naku Jeff, tinamang ka na. Pero wala nang pakialam si Jeff. Iba ang nararamdaman niya. Parang may kuryente sa mga ugat niya. Gusto niyang makilala pa si Shirley. Habang tumatagal, mas nakikilala ni Jeff si Shirley. Lumipat pala ito galing Negros para magtrabaho. Nagpapadala ito ng pera sa pamilya niya. Kumikislap ang mga mata ni Shirley kapag nagkukuwento ito tungkol sa mga pangarap niya. Hangang-hanga si Jeff. Nakikita niya ang lakas at determinasyon nito. Mas lalo tuloy itong gumaganda sa paningin niya. Magsasara na ang restaurant. Ayaw pang umalis ni Jeff. Gusto pa niya makausap si Shirley. Pero kailangan na nilang umalis. Habang naglalakad palabas, hindi maalis sa isip ni Jeff si Shirley. Alam niyang kailangan niya itong makita ulit. Hindi na mahalaga ang nasiraan ng sasakyan. May nahanap na si Jeff na mas mahalaga. Nahanap na niya si Shirley. Lumipas ang mga araw, hindi makalimutan ni Jeff si Shirley. Gumagawa siya ng dahilan para makabalik sa Tanay. Sa tuwing pupunta siya, sa restaurant siya dumidiretso. Laging nandoon si Shirley, laging nakangiti. Mas madalas na silang mag-usap. Nakilala ni Jeff ang buhay ni Shirley, ang mga pinagdaanan nito, ang mga pangarap nito. Sa bawat pagkikita nila, lalong nahuhulog ang loob ni Jeff. Jeff, salamat ha, at lagi kang dumadaan dito. Ang laki ng ibig sabihin nun sa akin. Hinihintay na rin ni Shirley ang pagbisita ni Jeff. Nakikita niya ang kabaitan nito, ang pagiging totoo, ang pakikinig nito sa kanya. Iba ito sa ibang lalaki. Panatag ang loob ni Shirley kay Jeff. Nagsimula na rin siyang magbukas ng kanyang kalooban. Ibinahagi niya ang mga takot at pangarap niya. Nakikinig si Jeff sa bawat salita. Gusto niyang maging bahagi ng mundo ni Shirley. Alam mo, Jeff, ngayon lang ako ulit naging komportable sa isang tao. Naging linggo, naging buwan. Lalong lumalim ang nararamdaman ni Jeff. Alam niyang kailangan na niyang sabihin kay Shirley. Isang gabi sa ilalim ng mga bituin, umamin siya. Shirley Maliksi, Mabilis ang tibok ng puso niya.
Hinihintay niya ang sagot ni Shirley. Tumulo ang luha sa mga mata ni Shirley. Mahal din niya si Jeff. Pero may kailangan siyang sabihin dito. Huminga ng malalim si Shirley. Jeff, may anak ako! Hinihintay niya ang reaksyon ni Jeff. Iiwan ba siya nito? Magbabago ba ang isip nito? Napuno ng pagmamahal ang puso ni Jeff. Hinawakan niya ang kamay ni Shirley. Mahal ko yung dalawa. Napaluwa sa tuwa si Shirley. Nahanap na niya ang taong tanggap siya ng buong buo. Nagsisimula pa lang ang kwento ng pag-ibig nila. Mas tumibay pa ang pagmamahalan ni Jeff at Shirley na pagdesisyunan nilang magpakasal. Simpleng seremonya lang pero puno ng pagmamahal. Tinanggap ni Jeff ang anak ni Shirley na parang tunay niyang anak. Nangako siyang mamahalin niya itong habang buhay. Ito na ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Dineig pa ng ngiti ni Shirley ang sikat ng araw na iyon. Isa na silang pamilya, biniyayaan pa sila ng mga anak. Nauna si Jepson, sumunod si Joy, at ang bunso si Jamaica. Napuno ng tawanan at pagmamahal ang tahanan nila. Tay, tingnan mo ginawa ko sa eskwela. Naipuli sa parke. Mahal ko kayo, nanay at tatay. Nagtrabaho ng mabuti si Jeff sa pabrika. Si Shirley naman ang nag-alaga sa mga bata. Sabay nilang hinarap ang mga pagsubok. Kahit kapos sa pera, magkakasama naman sila. Iyon ang mahalaga, pero may pagsubok pang darating sa buhay nila. Shirley, magsasara na ang pabrika, nawalan ako ng trabaho. Nahirapan silang buhayin ang pamilya. Nagsimula na silang mag-away. Naging malaking dagok sa kanila ang stress. Nasubok ang pagmamahala ni Jeff at Shirley. Napagdesisyunan nilang maghiwalay muna. Masakit man, pero inisip nilang ito ang makakabuti. Baka kailangan muna nating magkalayo para makita natin ulit ang daan pabalik sa isa't isa. Nakapagtrabaho si Jeff sa Saudi Arabia. Mabigat ang loob niyang umalis. 7 taon ang lumipas. Nagtrabaho siya ng mabuti at nagpadala ng pera sa pamilya niya. Pero araw-araw niya itong hinahanap-hanap. Hanggang sa isang araw nakatanggap siya ng balita. May sakit si Shirley. Malubha na. Agad siyang umuwi. Shirley, nandito na ako, Alice. Stage 4 cancer na ang sakit ni Shirley. Makalipas ang 1 buwan, binawian ito ng buhay. Gumuho ang mundo ni Jeff, pero kumapit siya sa pagmamahal nila sa isa't isa. Mabubuhay ito sa mga anak nila, at sa puso niya, habang buhay.